sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. So alam po din natin, nung unang pag-aaral natin, hindi po nakita ang kanyang bangkay. So para pong literal physical, hindi po siya dumaan sa kamatayan. Direktong kinuha po siya ng ating Panginoon. Sana po gabayan po tayo ng ating Panginoon para makita po natin kung ano ang gusto niyang ipahiwatig sa atin sa versikulong ito. Mga kapatid, naalala ko lang yung nakapako sa kanan. Ito, masamang tao talaga ito eh. Kaya nga nung kausapin niya yung kasama niya na nakapako, ikaw hindi ka ba natatakot dyan sa Diyos? Sabi niya. Tayo, dapat lang tayo dito. Kasi masama tayo. Pero siya, kasi nakilala niya eh. Pero siya, wala siyang ginawang mali. Hindi siya dapat na sa pwestong yan. Parang nakikita ko parang nagpapakatotoo na siya kasi nakilala niya siya. Kaya nung pagkatapos nun sinabi niya sa Diyos na alalahanin mo ko pagdating mo doon sa iyong pagdating mo sa iyong tirahan. Ang sinabi ng Diyos sa kanya, ngayon din. Parang itong sa kanan to, hindi rin nakita yung kanyang kamatayan. Kasi yung moment na yon, sabi ng Diyos sa kanya, ngayon din ay isasama kita sa atin. Ang nakikita kong patotoo niya nung ito, sabi niya, wala namang kasalanan to. Nakilala niya kasi. Kaya lang, dating masamang tao to, pero tayong dalawa masama, kaya dapat na tayo dito. Tinanggap niya yung yung pagkatao niya na masama siya. Pero ito, sabi niya, hindi. Hindi siya dapat dito. Dahil wala naman siyang ginawang mali. Kaya, hindi ko alam kung medyo malayo dito sa topic natin. Yung nakapako sa kanan, saka ito. Kaya yung naging kalugod-lugod sa Diyos, yung patunay niya, yung nakita ko yung inamin niyang siya masama. Tayong dalawa masama, dapat lang tayo dito. Parang naging kalugod-lugod sa Diyos yun. At yung kamatayan na din niya nakita, yung nasa kanan yun nga, yung alalahanin mo kung nung pagdating mo sa iyong kaharian. Yun lang, kapatid, yun lang na ano. Meron po akong tanong dito sa paksa. Ewan ko po kung may itong tanong ko, correct na lang po eh. Ano kaya po yung hindi nakita yung kamatayan ni Enoch? Yung ba yung hindi siya nagkasala? O yung ba ay katulad din yung siya'y kalugod-lugod sa Diyos? Kaya nalipat siya sa kamatayan. Kasi alam naman po natin yung hindi lumilipas ang salita ng Diyos. Yung bagay na spiritual. Nakalagay po sa Romans 3:10, alam po natin yung no one is righteous. Wala pong one matuwid.
At mayroon ding masasabi kung minsan, the wages of sin is death. Kung nalipat po ba sa kamatayan, ay naging kalugod-lugod sa Diyos? Yan na po ba yung hindi siya nagkasala? Kasi kung titignan mo, kumukontra, no one is righteous. At yung hindi, and the wages of sin is death. Ano po kaya yung tawulugan nito sa spiritual na buhay? Walang nagsasalita sa mga kapatid. Itong tungkol kay Enoch, no, sa Hebrew 11:5, sa pananampalataya, nakita ni Enoch na inilipat siya ng Panginoon para hindi makita yung kanyang kamatayan. Si Enoch bilang pili ng Diyos, nakita niya yan sa makatwid tayo rin, kapatid. Nakita rin natin yan. Ipinakita rin sa atin ng Diyos yan. At dito tayo naniwala sa sinabi ng Panginoon na hindi ninyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. Sapagkat nung tayo ay mula sa kambing naging tupa, nakita nga natin na noong tayo ay kambing, tayo pala ay nasa kapahamakan. Pero nang gawin tayong tupa ng Diyos, nakita natin na naalis tayo doon sa kapahamakan, o sa pamamagitan ng pananampalataya o sa pamamagitan ng pagkomberte ng Diyos mula sa kambing at tayo naging tupa, o sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Diyos sa atin, naalis tayo sa kamatayan. Inilipat tayo ng Diyos mula sa kamatayan. Kaya itong si Enoch, na nakita yan, nakita rin pala natin. Wala mong pinagkaiba. Pareho lang, kapatid, no? Yung ibang kapatid baka gustong magsalita. Ni Brad, i-correct mo, kapatid, kung tama yung narinig ko. Bakit inangkin dito ni Enoch na siya ay hindi na makikita ang kamatayan at naging kalugod-lugod siya sa Diyos? Samantalang doon sa Roma 3:10, walang mabuti kahit isa. Dito parang lumalabas na inaangkin ito ni Enoch, parang mabuti siya, no? Pwede kaya ito, kapatid, na kapag tayo ay nagbabahagi sa mga kambing, pwede natin angkinin ito. Dahil ang pagbabahagi natin sa kanila nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa isang tunay na Diyos, tayo pala ay nasa kapahamakan sapagkat tayo ay nagdedepende sa turo ng mga tao. Ayon sa Jeremias 17:5, kung kaya tayo ay kasumpa-sumpa sa harapan ng Diyos. At tayo rin ay nagdedepende sa ating damdamin, ayon sa Jeremias 17:9. At tayo ay hindi nagtitiwala sa Diyos, kundi nananalig tayo sa ating sariling kaunawaan. Kawikaan 3:5. Ganyan tayo noon, pero nung magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos, kung noon nasa kapahamakan tayo nang magpakilala sa atin ng Diyos, ay mula sa kamatayan, inilipat tayo
At doon, naging kalugod-lugod na tayo. Kaya pwede nating sabihin sa kanila na ang mga taong nakakilala sa tunay na Diyos ay kalugod-lugod sa Diyos. Pwede nating angkinin yon, kapatid, upang sila rin ay nasahin nila na magpakumbaba at makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at maging kalugod-lugod din sila sa Panginoon. Marami tayong verse na sinasabi kapag nagbabahagi tayo kung ano yung mga pruweba na ang isang pili ng Diyos ay naging kalugod-lugod sa Diyos, o yung mga taong nakakilala sa nag-iisang tunay na Diyos ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Diyan natin sinasabi yung Jeremias 31:34 na sinasabi doon, lahat makikilala ang Diyos mula sa maliit hanggang sa malaki. At kapag nakilala ang Diyos, ang lahat ng kasalanan patatawarin, lahat ng kasamaan kakalimutan ng Diyos. Kaya magiging kalugod-lugod na sa Diyos ang taong nakakilala sa nag-iisang tunay na Diyos. Tayo, inaangkin natin yan sa kanila. Pero ibinabahagi natin na hindi pala sa lahat ng tao ay pwedeng magpakilala ang Diyos. Dahil nangangailangan muna ng pagpapakumbaba para magpakilala ang Diyos. Tayo, ginawa natin yon. Sana sila gawin din nila upang ang Diyos ay magpakilala mismo sa kanila. Yun ang inaangkin natin sa kanila. Kung kaya tayo ngayon na umangking kakilalan natin ng Diyos, ipinakita ng Diyos itong ipinakita kay Enoch, na hindi natin makikita yung kamatayan dahil yung kalagayan natin noong hindi natin kakilala ang Diyos, tayo pala ay nasa kapahamakan. Pero ngayong kakilala natin ng Diyos, kalugod-lugod na tayo sa Diyos, pwede natin angkinin yun, kapatid, sa pagbabahagi sa mga kambing. At hindi naman yon so nakikita ko, kapatid, kumukontra doon sa Romans 3:10. Baka ito, yung Romans 3:10, mag-a-apply siguro yon kapag tayo na ang kaharap ng Panginoon at hindi yung pagbabahagi natin sa mga tagalabas. Kapag tayo na yung, sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa yung silid, isara mo ang pintuan, na kung saan ang lalabas doon, ang mag-uusap lang yung mismong pili at ang Diyos mismo. Doon siguro, kapatid, mag-a-apply yung Romans 3:10, na kapag inilantad tayo ng Panginoon sa oras na yon, isipin natin yung Romans 3:10, na wala man tayong dapat angkinin anuman, sapagkat walang mabuti kahit isa, wala, at walang naghahanap sa Diyos kahit isa. Yun ang nakikita ko, kapatid, sa katanungan mo. Tingnan na lang natin kung pwede. Okay na naman, Brad. Okay. Kasi parang kumisan pumapasok sa isip, parang verification lang ba na. Kaya tinanong ko yung paano nakitang ang Panginoon, nakita ng kalugod-lugod ang si Enoch sa Diyos. Tulad yung nasabi mo, Brad, yung nakita ni Enoch, nakita rin natin ngayon. Kaya ang unang naisip ko nga, yung hindi na natin ginagawa yung ating pagkatao, ilumang pagkatao, ang sarili lang natin ang kuhan. Kaya doon, tayo ay mapapahamak. Pero sa kabutihan ng Diyos, tayo binigyan, i-reveal himself, tayo napakababa, at ginawa natin ang parang ginawa ni Enoch. Kaya kung lang nakuha yung kumukontra, dahil nga sa alam natin, hindi pwedeng kumontra yung
salita ng Diyos eh. Ngayon, okay lang Brad, parang malinaw naman sa akin. Palagi po kasing tinatanong yung kung lumalaban o hindi. Kaya sa naibigay ng Panginoon, hindi naman. Kaya okay na Brad, yung lumang pagkatawang inisip ko noon. Kasi yung lumang pagkatawa, lahat makasalanan, kaya tayo mamamatay, nasa kapamakan. Pero nalipat nga tayo, tulad niya, no? Kapag we totally surrender our life, kinakalimutan na natin ang ating sarili. Yung lumang pagkatao, hindi na. Thank you, Brad. Salamat. Sa atin naman, bilang pili ng Diyos, parang ang idinidiin niya dito dahil nga nakita natin na iniligtas tayo ng Panginoon mula sa kamatayan, sa tiyak na kamatayan, para mas malinaw, kapatid. Oo. Parang ang nakikita ko ngayon dito, yung kwento ni Brother Meno, si Brother Meno, yung mga kwento niya, kung bakit kayong kulang naunawaan noon, parang pinapakinggan ko lang at parang, Brad, parang ganun lang. Pero ngayon, unti-unti yung mga kwento niya, naalala ko, sabi niya, kapatid, sabi niya, ito, madalas ko na rin ibahagi kwento dito. Kapatid, sabi niya, ano kaya ang mararamdaman ng taong nalulunod na, papalubog na siya, wala nang pag-asa talaga. Sigurado na yung kamatayan niya. Pagkatapos, meron siyang nahawakang kamay at hinila siya, naligtas siya. Ano kaya ang gagawin ng taong yon doon sa nagligtas sa kanya? Sabi ko, siyempre, Brad, lahat ng makakapagbigay saya doon sa taong yon dahil hindi naman niya pwedeng bayaran yun Buhay yun Paano niya babayaran? Buhay yung iniligtas. Kaya lahat ng makakapagpasaya sa kanya, siguro yun na lang dapat gawin ng taong iniligtas. Physical lang yan, sabi niya. Kung spiritual, sabi niya. Ano kaya ang klaseng na utang na loob ang tatanawin natin sa Diyos? Siyempre, sabi ko, malaking utang na loob. Pero yung palang pagsasalita kong yung kapatid na pagtanaw ng malaking utang na loob sa salita lang. Hindi nakikita ng Diyos sa aking puso. Hanggang salita lang. Pero nakikita ko na dapat tumanaw ng malaking utang na loob. Pero sa lang pala yun. Sa salita lang. Lumalabas lang sa bibig. At wala sa puso. Dahil kung nasa puso na yan, kapatid, magmamanifesto. Nakita naman natin kung sino yung mga tumanaw ng malaking utang na loob sa Diyos. Sa panahon ng mga alagad, si Maria Magdalena. Ganoon din si Pablo. Pareho silang tumanaw ng malaking utang na loob sa Diyos. Kaya kung titignan mo, i-correct nyo kapatid, sa istorya, nang makilala ba ni Maria Magdalena ang Diyos ay gumamit ng sugo ang Diyos? O diretsong nagpakilala ang Diyos sa kanya? Katulad ni Pablo. Alam natin kay Pablo, hindi rin gumamit hindi nagsugo ang Diyos para magpakilala siya kay Pablo. Mismo ang Diyos ang siyang nagpakilala kay Pablo. Sa nakikita ko kapatid, i-correct nyo ako, pareho lang sila ni Maria Magdalena. At sa panahon natin, ang nakita kong talagang tumatanaw ng malaking utang na loob, si Brother Meno. Kaya ang ginagawa nila, dahil nga hindi naman nila kayang bayaran yun yung tinitingnan nilang malaking utang na loob. Kaya ang ginagawa nila, naiisang pagkakatulad nila ay yung magbigay, pasayahin na lang ang Diyos.
dahil wala silang sukat na ipambayad doon sa tinitingnan nilang malaking utang na loob. Kaya alam natin kung ano yung ginawa nilang pampasaya sa Diyos, evangelism. Magmamanifesto pala. Kaya pala ang gusto ng Diyos, tingnan natin yung katotohanan na tayo ay dapat tumanaw ng malaking utang na loob. Nakita rin natin yan kay Maria Magdalena at kay Pablo na sa pamamagitan ng kanilang pagtanaw ng malaking utang na loob, hindi sila nagduda. Hindi sila nagduda. Yun pala ang isang bagay na parang magmamanifesto o mararamdaman natin kapag tayo ay tatanaw ng malaking utang na loob sa Diyos, mawawala yung pagdududa. Kaya si Maria Magdalena, alam natin, tinalakay natin na hindi siya nagduda noong sinabi ng Panginoon. Kaya na mamamatay siya at mabubuhay na maguli. Hindi niya pinagdudahan yun. Kaya yung ibang mga apostol, kung titignan mo, yung ibang apostol at saka si Tomas parang magkaiba. Yung mga ibang apostol nakakulong, si Tomas nasa labas. Pero pareho lang sila, nagdududa. Yung mga apostol nakakulong sila, nagdududa sila, baka hindi mangyari yung sinasabi ng Panginoon. Si Tomas naman, kumbaga sa naglalamierda, parang hindi niya sineryoso yung sinabi ng Panginoon na babalik siya. Nagdududa rin. Kaya pare-pareho lang yung mga apostol maliban kay Maria Magdalena sa oras na yon. Si Pablo naman, dahil sa pagtanaw niya ng malaking utang na loob, hindi siya nagduda. Alam natin yan doon sa Roma 7, no? Na kung anong gusto ko, sabi niya, hindi ko ginagawa. Kung anong ayaw ko, siyang ginagawa ko, hindi siya nagdududa doon. Dahil yun ang dapat. Yun ang makapagbibigay saya sa Diyos na pinagkakautangan niya ng malaking utang na loob. At meron din sa mga istorya, itong si Pablo, minsan kinukulong si Pablo, di ba, sa istorya. Pero ang nangyayari, ayon sa istorya, usang bubukas yung pintuan ng kulungan tapos dadaanan pa niya yung gwardiya nang walang anuman, makakaalis siya, makakalaya siya. Samantalang si nagduda, si Juan Bautista, nakulong, nagduda. Si Pablo, hindi siya nagduda. Kaya malaya siyang nakakalaya kapag ikinukulong siya. Akala nga natin doon, physical yon, pero spiritual pala yon. Kaya pala ang gusto ng Diyos na parang idinidiin ngayon sa atin dito, kapatid, na dapat pala makita ng Diyos sa ating puso at hindi lang yung lumalabas sa ating bibig na tatanaw tayo ng malaking utang na loob para tayo pa rin pala magbe-benepisyo, para hindi na tayo magduda kapag nakita yon ng Diyos. Ang kapatid, wala na rin lang kapatid. Parang ganoon din si Brother Mena, walang pagdudude. Kaya kahit sino pupuntahan. Dahil ang kapatid, tumatanaw siya ng malaking utang na loob. Yung kwento niyang yun, kapatid, doon sa nalulunod. Ngayon, nakikita ko parang yung sarili niya, sinasabi niya. Kaya doon ko nakikitang tumatanaw siya ng malaking utang na loob sa Diyos. At tayo ang nakakakita kung anong ginagawa niya. Hindi siya nagdududa. Kaya minsan, iniisip natin, ba't kaya ang daming ibinigay ng Diyos kay brother? Dahil hindi pala siya nagdududa. Pinapaubaya niya sa Diyos. Kaya kahit saan siya magpunta, hindi siya takot
dahil hindi siya nagdududa. Yun ang alam niyang paraan para mapasaya ang Diyos na pinagkakautangan niya ng malaking utang na loob na alam niyang hindi niya kayang bayaran. Kaya pasayahin na lang na siya rin ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang papel na anak. Kaya doon sa 3 years of ministry niya, talagang wala siyang ginawa kung hindi evangelism. Dahil doon lang niya mapapasaya ang kanyang ama na pinagkakautangan niya ng malaking utang na loob. Kaya yun ang nakikita ko dito, kapatid, kay Enoch. Parang ang hinihiling ng Diyos sa atin, tayo si Enoch. Sana maging kagaya tayo dito si Enoch, na tumanaw ng malaking utang na loob sa Diyos. Para katulad nung sinabi niya, walang pagdududa. Hindi na tayo magdududa. Pwede kaya yun, kapatid? Parang ganun nga, no, kapatid, yung mga nasabi ng mga kapatid natin. Siguro yung nakita ng Diyos kay Enoch, yung pananampalataya, no, kapatid. Pag kasi sinabing pananampalataya, kapatid, parang wala nang pagdududa kahit saan tayong mapunta, parang ganun. Kagaya ng nasabi ng kapatid na si Brother Meno, yung pagdududa sa kanya wala na, dahil kahit saan siya pumunta, sinong magiging kalaban niya, parang ganon. Dahil ang Diyos pala, after siya sa kamatayan sa kaluluwa at hindi sa katawan, parang ganon, no, kapatid. Kaya kung tayo kay Kristo, yung lubos na pananampalataya kagaya kay Enoch, yung lubos na yung pananampalataya, sinong laban sa atin? Ibig sabihin, yung kamatayan parang malabo na kung yung pananampalataya ay lubos sa Diyos. Kagaya ng nasabi ng kapatid, si Brother Meno, kahit saan siya pumunta, magkikibagay lang, pero pagdating sa spiritual, parang wala ng kamatayan. Hindi na mo siya pwedeng makuha doon sa salita ng tao, sa turo ng tao. Wala na yun. Parang kagaya ng ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Nakita natin kay Enoch yung lubos na pagkakilala sa Diyos, o yung pananampalataya, no, kapatid. Dahil pinakita rin ng Diyos yung pananampalataya, kapatid. Kahit na sasabihin ko ulit yung centurion, no? Yung centurion parang kumpleto na yung package sa kanya, eh. Maliban dun sa pagkakilala niya sa Diyos, o yung pananampalataya, siya isang sundalo. Sundalo siya, eh. Ibig sabihin, dahil kay spiritual pala, makikipagbigmaan tayo, kapatid. Kumbaga, complete package na sa kanya, eh. Pananampalataya, at siya isang Roman soldier. Sundalo siya. Tayo pala, kapatid, dapat ganun tayo. Kaya sinabi pala ni Yesu Kristo, wala akong nakitang pananampalatayang kagaya sa buong Israel, parang ganun. Dahil nakita ng Diyos, nasa kanya na lahat, kumpleto na. Yung pagiging nakita niya pananampalataya, the same time yung sundalo, dahil makikipaglaban tayo. Tignan po natin. Ipinapahayag ng Diyos na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya, ayon nga doon sa sinabi niya, kaya ipinagkaloob niya kay Enoch ay hindi na nagduda si Enoch. Pwede sigurong isang halimbawa, noong nakasakay sa bangka ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. Tayo, kapatid, buhat nung makilala natin ang Panginoon, na pagkakilala natin sa Kanya ay himalang galing sa Diyos. Magmula noon, tinitignan natin kung aling papel ang ginagampanan niya, no? Doon sa bangka, nung siya ay natutulog, nakita natin o nahayag sa atin na siya ay si Jesus na anak, natutulog. Kaya yung mga alagad na kasama niya
ay mga kapatid niya. At nung makita ng mga alagad yung paparating na malakas na hangin, ginising siya. Wala bang anuman sa iyo na tayo mamamatay? Sabi sa kanya. Sabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Parang kung diretsong salita ang sinabi niya sa kanyang mga kapatid. Ba't kayo nagdududa? Hindi ba? Pinaalam na sa atin yan na tayo ay daranas ng ganyan. Given na yan. Bakit ngayong nandyan pinagdududahan nyo? Bakit ayaw nyong tanggapin na mangyayari yan? Ba't kayo nagdududa? Yan ay pinahayag na ng Diyos sa atin na tayo ay daranas ng ganyan. Kaya yung kaya tayo kapatid, dito naman natin naalala si Pablo no, na pinatatanggal yung tinik sa laman. Parang nagdududa. Ba't pinapaalis niya yun? Samantalang alam naman niya na siya ay mapagkakalooban ng tinik sa laman. At ang tinik sa laman po pwedeng yung gagawin ni Satanas sa kanya. Dahil sabi nga ng Panginoon kay Pedro, sabi niya, ipinakiusap kayo sa akin ni Satanas na kayo ay liligaligin kagaya ng puno ng igos. Pag nakabalik ka, magkwento ka, sabi niya. Parang talagang pinahintulutan. So kung ano man ang gawin ni Satanas na ito ay ang tinik sa laman sa atin, there's siyang ginawa niya kay Job. Parang tinik sa laman yung pinaranas niya kay Job. Ganon din palang gagawin niya sa atin. So alam natin na napahintulutan si Satanas. Given na yun. Kaya itong mga apostol na ito, nakakatulad natin kapatid. Wala naman tayong pinag-iiba sa kanila. Kaya nasusulat yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Alam nila yon. Mismo sa kanila nga sinabi yon. Pero nung dumarating na yung malakas na hangin, parang ayaw nilang tanggapin na mangyayari yun. Nagdududa sila. Dahil wala silang pananampalataya. Ayon do sa tinanong ng Panginoon sa kanila, nasaan ang inyong pananampalataya? Kaya doon, dito, para pala tayo magkaroon ng pananampalataya mula sa Diyos, tatanggap ng pananampalataya mula sa Diyos, dapat pala tatanaw tayo ng malaking utang na loob upang hindi na tayo magduda. Yun kapatid ang nakikita ko. Pansinin ninyo itong mga kapatid natin. Maria Magdalena, Pablo, Brother Meno, dahil tumanaw sila ng malaking utang na loob sa Diyos. At kapatid, mayroong eroplanong dumadaan. At na hindi sila nagdududa, natutupad yung natitirang dalawang kautusan sa atin. Yung Mark 30:31. Na alam natin sa pagkatupad ng dalawang kautusan yan mula 29 hanggang 31. Sapat na sa Panginoon. Dahil sa pagkatupad sa dalawang kautusan yan matutupad na ang lahat ng kautusan. Kaya sabi ng Panginoon, wala nang mas hihigit pa sa dalawang kautusan ito. Yun lang kapatid. Wala pa rin nagsasalita sa mga kapatid. Parang palipat-lipat yung mikropono doon sa garayan ng kapatid. Dito siguro papasok na naman yung Revelation 2:4 ay 2 hanggang 4 ba yun kapatid? Yung unang pag-ibig. Na noong una, wala tayong pagdududa. Di ba?
Kaya nga, ito, ulit-ulit na lang eh. Sabi ni sister, kasakay ko lang sa jeep. Gusto ko magbahagi ako eh. Hindi siya nagdududa. Dahil nandoon yung pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. O sa atin. Nandoon yung pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin noong panahong bago-bago natin siya nakilala. Kaya wala tayong pagdududa. Alam natin na kapag nagsalita tayo ay kapag isinugo tayo ng Diyos, mistula tayong kordero na magdidepende sa Kanya. Kaya tulad ni Magdalena, hindi tayo takot. Dahil hindi tayo nagdududa. Kaya ang himutok ng Diyos sa atin ngayon, sabi niya, lahat nagawa mo. Pero meron akong isang bagay na laban sa iyo. Ba't di mo ibalik, sabi niya, yung unang pag-ibig ko? Ba't di mo ibalik yung panahong hindi ka nagdududa sa akin? Hindi kaya ganun din yun, no, kapatid? Yun lang, kapatid. Everything is pure. Ang nakita lang po kay Enoch, naging consistent po na wala pong nakita ang ating Panginoon na maaaring siya ay mamatay. Pero katulad po ng estado po natin ngayon, tayo po mismo ang nagbabahagi sa harapan ng ating Panginoon na sa mga pagkakataon na tayo ay natutukso sa mga instansya, sa mga buhay nating physical, tayo ay nagkakaroon ng pagputol ng relasyon natin sa ating Panginoon, na siya namang gagabay sa ating mga buhay. Kaya tayo ay gaya po ng panay po nating sinasabi, kung tayo ay tatanggap sa kanyang rebuke, sa kanyang correction, ay may babalik po natin yung naputol natin relasyon sa ating Panginoon. Gaya po ng panay natin sinasambit sa mga instansya, sa mga nakasulat, gaya po ni Judas, alam po natin, meron po tayong free will. Gayon mang siya ay nire-rebuke ng ating Panginoon. Pero nanatili po yung kanyang kataasan. Bagamat alam po natin, ang sarili po natin kaisipan at damdamin, at yung free will na nasa sa ating pong lahat, siya po ang magiging mitya kung paano po tayo ay bibitiw o kaya mananatili sa katotohanan na ipinahayag na po sa atin. Kaya sa buhay po ng mga nakita nating mga kapatid, gaya po ni Maria Magdalena, na tunghayan po natin sa mga nababasa natin, wala po siyang ibang ginawa kung hindi sumunod sa ating Panginoon. Hindi po nasulat sa banal na aklat na meron po siyang ginawa. Basta ang ginagawa po niya, kung saan man po pumunta ang ating Panginoon, ay sunod lang po siya ng sunod. Nakikinig po siya sa mga ipinapangaral ng ating Panginoon. Ibig po sabihin, nakita po ng ating Panginoon kung gaano katapat at consistent yung kanyang pagpapakumbaba. Kaya naman po nasambit ng ating Panginoon na ipagbilin niya sa kanyang mga alagad na sa kanilang paglakbay, sa kanilang buhay, physical at pangangaral, sa spiritual na aspeto, ay huwag kalimutan ang kwento ng babaeng ito. Kaya po tayo ngayon, gaya po ng naririnig natin at ipinapahayag ng ating Panginoon, bagamat tayo po ay nakakilala sa tunay na Diyos, ang imbitasyon ng ating Panginoon ay para sa lahat. Pero yung pong choice na magpakumbaba ay nasa individual na tao.
Gayunman, kahit po tayo ay nasasabi natin, naranasan na po natin yung kagalakan, yung kapasalamatan at walang hanggang utang na loob dahil po nakakilala na po tayo sa ating Panginoon. Hindi pa po yung guarantee na hanggang sa huling hininga ng buhay natin ay nandoon po tayo. Kaya ginagabayan po tayo. Kaya po yung pagkauhaw po natin sa kanyang mga salita, hindi po nawawala yun kung ang ating spiritual na longing, katulad po ng ma-share ko lang, yung pong within the week, kahit po nakakapagbasa po tayo ng mga bersikulo, ano po, at itatanong po natin sa ating Panginoon. May mga pagkakataon po, yung kahit man lang po sa TV, may mga fellowship po, ano po, doon po natin nakikita kung paano buhay ang salita ng Diyos dahil yung pong pinapangaral nila, dahil hindi po nila kilala ang ating Panginoon, ay taliwas sa katotohanan. Kaya naman po, doon po tayo nagagalak dahil ito po isang matinding katotohanan. Kung bakit sa lahat po ng mga nagbabasa ng Biblia, iisang Biblia na lang po ang kanilang binabasa, pero hindi po sila magkaisa. Gaya po ng malaking sekta, marami na po silang modification na ginagawa para hindi po lumitaw na maging exclusive ang matandang sekta. Tinatanggap na po nila na ang anumang paraan papunta sa ating Panginoon ay katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Doon po tayo nagagalak kung paano po natin na-appreciate ang pagpakilala sa atin ng ating Panginoon. At hindi po natatapos sa pagpapakilala. Sa pag-aaral sa kanyang mga salita ay nakikita po natin at nararamdaman po natin ang tunay na relasyon. Dahil nga po magtatanong po tayo sa kanya ng may sinseridad. Kung minsan po aabutin po yun ng mahabang panahon, naiintindihan po natin yun dahil nalaman po natin, ibibigay niya po sa atin yun ayon sa kababaan na nakikita niya sa atin. Kaya nga po ang pagkilala po natin sa kanya, nung pong nangyari yun, ay napakasaya po natin. Ano po, hindi po tayo sabay-sabay na nagkaroon ng pagpapakilala sa kanya. Matagal po, bawat isa po sa atin. Kaya sino po ang makakapagsabi ang imbitasyon ng ating Panginoon na siya ay tanggapin? Noong tayo ay mga kambing pa, sino pong makakapagsabi na gagawa po pala tayo ng isang desisyon na tayo ay magpapakumbaba sa pamamagitan ng pagtanggap na tayo ay walang ginawang mabuti dito sa mundong ito. Gaya po ng itong pinag-uusapan po natin si Enoch. Nararamdaman po natin na sa buhay ni Enoch, wala pong elaboration kung ano pong ginawa ni Enoch. Basta na-mention lang po siya dahil importante po siya. Isa po siya sa mga elemento kung saan nanggaling ang ating Panginoon. Yung lineage po ni Enoch, ano po. Kaya sa bawat isa po sa atin, ang hamon ay ngayon ay tayo ay puspos ng kagalakan at kapasalamatan sa ibinigay niya, sa pagpakilala niya sa kanyang sarili. Pero ang paglakbay po ng dalawa po nating buhay, ang physical at saka spiritual, ay isang malaking hamon sa bawat isa po sa atin.
Bakit po? Dahil meron po tayong free will. Meron po tayong sa isang individual. Meron po tayong kanya-kanyang priority. Maaari pong iba po sa atin, o karamihan po sa atin, nasa senior age na po, ano po. Makikita po natin, ang madalas na sabihin sa physical life, life is too short, enjoy it. Pero, sana po yung alam po natin ang limitasyon at prioridad natin, na ang buhay nating physical ay isang instrumento para yung purification process ng ating kaluluwa ay makompleto. Sa tamang panahon na ang Diyos lang ang nakakakita, ay maari na po niya tayong ilipat dun sa second heaven. Kaya tama po ang kamatayan na hindi nalasap ni Enoch dahil nakasulat, siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Ibig po sabihin na nasustain po ni Enoch ang praying without ceasing. Hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon sa buhay niya na challenge, na at stake po yung kanyang spiritual life. Ibig po sabihin, sa buhay niya, ayon sa nakasulat, ang priority niya ay ang kanyang spiritual na buhay. Sana na ngayon ay ipinakita ng ating Panginoon ang buhay ni Enoch, kung paano po tayo ay matcha-challenge o mamomotivate o maeengganyo na gayahin siya. Gaya po ng panay po nating nasasambit, si Pablo, sabi niya, kung paano ako nalalapit sa ating Panginoon, ay yung mga gawa ko, ay yun naman ay nagiging napapahiwalay sa Kanya. Ibig sabihin, yung ayaw niyang gawin, nasa isip niya, ay yung nagagawa niya. Pero dahil alam po niya, meron po siyang free will. In the end, siya pa rin po ang magdidesisyon. Siya rin po ang may choice na gawin. Dahil kung naiintindihan po natin kung ano po yung mga bagay na nakakahiwalay sa katotohanan sa kanyang mga salita, ay maaari po nating iwasan. At yun naman mga bagay na kalugod-lugod sa kanya, na ngayon ay tinuturo po niya sa atin, ay maaari po nating gawin para po yung ating paglakbay hanggang sa tayo po ay malipat. So ang nakikita kong paglipat ni Enoch po dito, yung paglipat niya sa first heaven, hanggang inilipat siya ng diretso ng ating Panginoon sa second heaven. Yun lang po. Nasa senior age na tayo. Sa physical, ha? Pero sa ngayon ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit ngayon lang natin natapik doon si Enoch, ganun pala ang gusto niyang ibigay sa atin. Napaka bayit talaga ang Panginoon sa kanyang mga anak. Marami po salamat. Thank you. Salamat mga kapatid. Mga kapatid.